ang pagbagsak sa kasalanan ng tao or the fall of man into sin. So yan po ang tungkol sa binasa natin ngayong umaga sa Genesis chapter 3 verses 1 to 8. So nilalang ng Diyos ang mundo na mabuti, perpekto, ngunit nasira po ito na magkasala ang tao. Which is nabasa natin dito sa Genesis chapter 3. And because of this, ang mundo ngayon ay puno ng kasamaan, sakit, digmaan, kahirapan, at kamatayan. Now, ang problema ay hindi lang po sa mundo o sa ibang tao, kundi maging sa ating mga puso rin, maging sa ating mga sarili, or else we will be like Adam and Eve, blaming each other. Kasalanan niya, hindi ko kasalanan. Okay? Madalas, marumi ang ating isip, mali ang ating purpose, masama ang ating kilos, at kahit ang mabuti nating ginagawa ay may halong pagiging makasarili. It's all about us. Malinaw na hindi tayo nabubuhay sa mundong ito na dinescribe sa Genesis chapter 1 na kung saan ang lahat ay mabuti at napakabuti. Hindi rin tayo po nabubuhay sa mundong inilarawan sa Genesis chapter 2 na kung saan ang tao ay hindi nahihiya at mayroong magandang ugnayan, magandang relasyon sa Diyos at sa kapwa, sa pagitan ni Adan at ni Eva. And alam natin, we are familiar of this story na may maling nangyaring mali sa mabuting mundo na nilikha ng Diyos. At sinabi sa atin dito sa Genesis chapter 3 kung ano ang nangyari. And most of you na nagbabasa ng Bible, you are familiar with this na story about sa pagbagsak ni Adan at Eva sa kasalanan. And so we notice dito sa Genesis 3 kung paano nagsimula ang kasalanan ng tao at ang epekto nito sa mundo. And so maliwanag mula sa salita ng Diyos kung bakit ganito ang kalagayan ng mundo. Nagkasala ang lalaki at babae sa pamagitan ng pagsuway sa utos ng Diyos. And because of sin, dumating ang kamatayan. Bilang kaparusahan, pinataw ni God ang sumpa sa sangkatauhan at sa buong nilikha. Ngunit nangako rin siya ng kagalingan at kaligtasan through sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. So, allow me to read again verses 1 to 8. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namang kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binibigyan niya ang kanyang asawa, which is si Adan, at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila ay hubad. Kaya kumuha sila ng mga daon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh. Kaya nagtago sila sa mga puno. Now, I want you to know na ang salitang kasalanan na hindi nag-appear pa dito sa Genesis chapter 3. Nag-appear ang word na kasalanan sa unang pagkakataon sa Genesis chapter 4 verse 7. Nang kausapin ng Panginoon si Cain, naalala nyo? Kung sa atong pa person, nagdumot ka sa imong bugto, nag-abang na sala, na makahimo ka sala against sa imo bugto. So, ang word na sala, nag-start with that. Ngunit, sa Genesis chapter 3, nagsimula ang kasalanan sa lahi ng tao. And sa Romans chapter 5 verse 12, malinaw na sinabi, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao. Sino ang tinutukoy nito? Sino ang accountable sa kasalanan? Si Adan. Kasi siya ang inilagay ng Diyos na bilang leader. Ngunit, imbis na siya mag-impluensya sa kanyang asawa, sabihin niya hindi dapat, siya din ay na-impluensyahan. So, sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat, maliwanag ang word, ang lahat ay nagkasala.
Hindi lamang natin minana ang kamatayan mula kay Adan, minana rin natin ang kasalanan. Dahil tayo nagkakasala at tayo ay makasalanan. Nagkakasala. Siya ang pangunahing pinagmulan ng sangkatauhan at tayo ay bahagi ng kanyang lahi. Sa mga unang talata ng Genesis chapter 3, makikita natin na ang pagtukso sa tao at ang panganib nito kung paano pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan at ang mga epekto ng pagsuway ng tao. Now, ang unang karakter na makikita natin dito ay ang serpiente o sa translation ng Tagalog, ahas. Okay? So, unang karakter, ang serpiente. And so, ang kanyang pagpapakita at ang kanyang pagkatuso. Tingnan po natin verse 1. Sinabi dito, balikan niyo po ang salita ng Diyos. Yan po palagi natin tinitingnan para hindi tayo malihis. Verse 1. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? So inilarawan dito sa verse 1, ang serpiente, ang ahas na pinakatuso. Nabasa natin, di po ba? Pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Diyos. Tama po ba? Yan po ba ang sinabi dyan sa verse 1? Siya ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Diyos. Bagamat ayon sa Genesis chapter 1 verse 28 ay dapat na may kapangyarihan ng lalaki at babae sa mga hayop, di po ba? Ibinigay sa kanilang pamamahala sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, kabilang dito ang hayop. Bagamat may authority sila ang tao sa mga hayop, but instead ang nangyari ay pinakinggan nila at sinunod ang ahas. Most scholars believe na si Satan ang nagsasalita dito sa Garden of Eden through sa serpienteng ito o ahas. Hindi yung ahas mismo na mayroon tayo ngayon. Hindi itinuturo ng Genesis na may kakayahang magsalita ang mga ahas. Okay? Ito ay nagsasalita. Ginagamit niya itong serpiente para item si Adan at si Eva. Bagamat hindi tuwirang tinutukoy sa kabanatang ito ang ahas bilang si Satanas, but malinaw naman itong pinahayag sa New Testament. Sino nga bang masama at pusong ahas na ito? At saan siya nanggaling? Yan yung tanong natin. Sinasabi sa aklat ng pahayag na ang ahas nito, ang manlilinlang ng sangkatauhan ay walang iba kundi si Satanas mismo. Pahayag 12, talata 9. Revelation chapter 12 verse 9. Basahin ko po. At maaaring yung tingnan din dyan sa inyong hawak na mga Biblia. Revelation chapter 12 verse 9. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas. Underline that word. Ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Sinasabi sa aklat ng Job na one time, ito yung story sa aklat ng Job, lahat ng mga anghel na tinatawag din sila na mga bituin sa umaga at mga anak ng Diyos ay perfecto pa noong nilikha ng Diyos ang mundo. Now, sinabi sa Job chapter 38 verse 7, sinabi po, babasahin ko po para sa inyo, Job chapter 38 verse 7, noong umagang iyon, ang mga bituin nag-aawitan, which is ang mga anghel po na tinatawag din po na mga bituin sa umaga or mga anak ng Diyos. Noong umagang iyon, ang mga bituin nag-aawitan at mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. So, noon ay perfecto. Wala pang kasalanan. Now, ang pagbagsak ni Satanas ay naganap ilang panahon matapos ang linggo ng pag-creation. Okay? Bago ang creation, bumagsak na si Satanas. Bago pa bumagsak ang tao. Okay? Naintindihan niyo po? Bago ang creation, bumagsak na si Satanas, bago pa bumagsak ang tao sa kasalanan. Now, ang pagbagsak ni Satanas ay dinescribe ko sa aklat ni Isaiah at Ezekiel. In fact, basahin ko po sa inyo. Sa Isaiah chapter 14 verses 12 to 15. Isaiah chapter 14 verses 12 to 15. O maningning na bituin sa umaga. Ito po ay si Lucifer. Or ang anghel na si Lucifer. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan, which is ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay.
Gusto niyang pantayan ng Diyos. Verse 15. Ngunit anong nangyari? At nahulog ka sa daigdig ng mga patay sa kalalimang walang hanggan. Ezekiel chapter 28, verses 12 to 15. Ezekiel chapter 28, verse 12. Puspos ng kaalaman, ang ganda mo'y walang kapintasan. Tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos, sa hardin ng Eden. Magandang pagkakaganda kay Lucifer. Siya po isang worshiper din ng Diyos. And dinescribe dito na walang kapintasan at puspos ng kaalaman. Perfect ang pagkakagawa sa kanya ng Diyos. Nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahal, sardio, topaz, at diamanting nagdiningning, berilo, ulise, at jasper na walang kambing, sapiro, esmeralda, at karbungko. Ganito ang iyong ingasto. Siya po nababalot ng mga mamahaling mga bato, diamante, mga nagdiningning na mga bato, mamahaling mga bato. At talagang siya po ay attractive dahil po sa kanyang appearance. Ang pagkakaukit dito ay patuloy ko pong basahin. Ang pagkakaukit dito ay inihanda nung una pa nang isilang ka sa mundo. Cherubin, ang itinalaga kong magbabantay sa iyo. Nasa ituktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilakaran mo yung mga batong kumikinang. Wala kang kapintasan mula pa ng isilang hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. So, ang mga anghel ay hindi lamang po nagagalak sa paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay, kundi mayroon din silang access sa Garden of Eden. Ngunit, naging mapagmataas si Satanas. Ngala niya mapapantayan niya ang Diyos. Nagpasya siyang hindi magpasako sa authority ng Diyos bilang kanyang creator. Kasi siya po ay nagrebelde siya laban sa Diyos. Siya ay nagkasala. Itinaas niya ang kanyang sarili bilang Diyos sa kanyang sariling pananaw. Sabi niya, magiging tulad ako ng kataas-taasan. So, ang naging bunga nito ay ang pagbagsak niya mula sa langit. And we know na meron din siyang kasama sa pagbagsak niya. 1/3 ng mga anghel ang sumama kay Satanas. At kasama din sa pagbagsak ni Satan. At naghimagsik laban sa Diyos. In fact, basahin ko po sa inyo. Revelation chapter 12, verses 3 to 4. Verse 3, isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit. Isang napakalaking pulang dragon. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Okay? So 1/3 of the angels ay bumagsak rin kasama ni Satanas. Now, balikan po natin ang word na tuso sa verse 1, sa Genesis chapter 3 verse 1. Ang serpent ang pinakatuso na hayop sa lahat ng mga hayop. So, ang word na tuso, it means matalino o maingat, and ginamit ito ng positibo sa ibang reference scripture, matalino, sa aklat ng kawikaan, but sa aklat ni Job, ang salita, it means, it refers to people na nagbabalak ng mga tusong plano, so negative na siya. At ang kanilang tusong dila ay nagsasalita ng kasamaan. And so, ganito rin ang pagiging tuso ng serpente dito sa story na nabasa natin dito sa Genesis chapter 3. Ginamit niya ang kanyang talino upang magplano ng masama at ang kanyang tusong dila upang magsinungaling, manlinlang at tuksuhin ang babae sa kasamaan o kasalanan. Now, before siya ay sinumpa, malamang na hindi siya tulad ng nakakatakot na ahas na ngayon na mayroon tayo na may lason, na may kamandag na kilala natin ngayon. Kasi nakakalapit pang tao sa kanya, nagsasalita ito. Okay? Ngunit, nang isinumpa ng Diyos ang serpente, so, naging higit na isinumpa ito kaysa sa ibang hayop at pinipilit na niyang gumagapang sa pamagitan ng kanyang tiyan. Apparently, bago pa isinumpa ang serpente o ahas, ito'y kaakit-akit at kakit-akit na hayop at hindi nakakatakot. Or else, tatakbo si Eva, hindi makikipag-usap sa serpenteng ito. Karaniwan, alam niyo po, karaniwan na hindi kumikilos si Satanas bilang isang nakakatakot na tempter, manunukso. Hindi siya kumikilos na nakakatakot na nilalang upang layuan natin. Salit, nagpapakita siya ng kaakit-akit na parang anghel ng liwanag. Magaganda palagi ang kanyang pain. Maganda ang kanyang palaging pinapakita para ang tao ay mahulog sa tukso. Hindi natin alam kung bakit naroon ng ahas sa harden o bakit niya tinuksang babae na sumuway sa Diyos. Hindi sinabi sa Genesis 3 kung saan nagmula ang kasamaan. Mukhang ang focus dito ay hindi ang pinagmula ng kasamaan o ang pagbagsak ni Satanas, kundi ang pinagmula ng kasalanan ng sangkatauhan. And so, nais ipakita sa atin dito na tayo ay makasalanan. Okay? Or else, dinadaya mo ang sarili mo kung sinasabi mo na hindi ka nagkakasala according sa 1 John.
So, ang paghahanap ng mas malalim na dahilan ng kasamaan ay madalas nagiging paraan lang para ipasa natin sa iba, pananagutan natin sa ating sariling kasalanan. Okay? So, remember, na hindi tinanggap ni God ang bintang ni Adan. Kasalanan kasi ng babae. Panginoon, God, kasalanan ni Eva. Hindi tinanggap yon. May pananagutan ka, Adan. Nagkasala ka, may pananagutan ka. Sabi ni Eva, kasalanan ng ahas. Hindi tinanggap yun ng Diyos. May pananagutan ka rin, Eva, kaya may consequences sa bawat isa sa kanila. Tama po ba? So, sila ay may pananagutan sa nagawa nilang kasalanan. So now, ang pagtukso at paraan ng palilinlang ni Satanas or ng serpiente. Notice niyo po, ang paraan ng paglapit ng ahas dito. Nagsimula siya sa pamagitan ng pagtatanim ng isang mungkahi sa anyo ng tanong. Balikan niyo po sa verse 1. Sabi ng serpiente, totoo ba? Sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan. So, ano yung ginagawa ng ahas dito? Paano siya kumikilos para malinlang, matukso ang tao? Una, hinahamon niya ang authority ng salita ng Diyos. Napansin niyo? Hinahamon niya, sina-challenge niya ang authority ng salita ng Diyos sa buhay mo. So lumapit si Satanas kay Eva na parang nagtatanong lang, tama po ba? Sadyang pinakilala lamang niya ang utos ng Diyos sa maling paraan na parang sinasabi, baka mali ako dito, itama mo kung nagkakamali ako. So ang paggamit ng salitang, sinabi niya, totoo ba? Totoo ba? Ay may nakatagong pahiwatig na parang sinasabi niya, di naman siguro, sinabi ito ng Diyos, di ba? So, sa ganitong paraan, ipinapasok ni Satanas ang ideya na pwede nating questionin ang salita ng Diyos. Sa paraang ito, pwede nating i-challenge ang salita ng Diyos. Kaya ang unang atake niya mapapansin natin dito ay laban mismo sa salita ng Diyos. Kung mapapaisip niya si Eva na pagduduahan o questionin ang sinabi ng Diyos, kalahati ng kanyang layunan ay nagtatagumpay na. So that's his purpose, questionin ang salita ng Diyos. So, ang layunin ng panlilinlang ay hindi para alamin kung sinabi nga ba ito ng Diyos. Hindi ito simpleng tanong tungkol sa katotohanan, gaya ng naiintindihan ko ba ng tamang sinabi ng Diyos? Yung parang curious ka lang kasi hindi mo alam. Sinabi nga ba niya ito o hindi? Alam niyo po, sinabi ko na ito dati, na alam ko ang tao pag seryoso na gustong malaman ng totoo o hindi. Kasi kung ang isang tao, malalaman mo kung ang isang tao curious lang malaman ng totoo o gusto lang na magmarunong na para bang mas alam niya, okay? So nagtatanong na may sariling sagot na siya sa kanyang sarili. Hindi yung nagtatanong na gusto niyang malalaman ang katotohanan. So may dalawang klaseng nagtatanong. Okay? So hindi ito yung punto na curious si Satanas na malaman ang katotohanan. So ang tunay na layunin na dito is to sow doubt, magtanim ng duda sa isip ni Eva tungkol sa karunungan, katarungan at kabutihan ng Diyos. Ang hangarin ni Satanas ay mapaisip ni Eva ng ganito, parang hindi ba ito medyo hindi patas ang Diyos? Hindi naman siguro patas ang Diyos. Bakit hindi pinagbabawalan niya tayong kumain ng punong ito, parang hindi naman tama yata. Bakit kaya pinagbabawal ng Diyos sa parang tila hindi makatwiran? Okay? Diyan, nagsisimula ang pagkahulog sa tukso. Okay? So, ang layunin ng tanong ay magtanim kay Eva ng pagnanais na questionin ang utos ng Diyos at ilagay ang sarili sa posisyon na ikaw nang huhusga sa Diyos. Hindi ba ganito ang nangyayari din sa ating kapag tayo tinutokso na magkasala? Nagpapasya tayo na para bang mas marunong tayo kaysa sa Diyos? Kaya gagawin natin ang bagay sa parang naiiba sa sinabi ng Diyos. So, ang purpose ni Satanas na mapaisip si Eva na questionin ang karunungan at pasya ng Diyos. Para bang sinasabi ni Satanas, sinabi ba ng Diyos yan? Parang hindi naman yata tama o mabuti yan. Nakuha niyo po? Let's move forward sa verse 2. Tingnan niyo po, himay-himayin natin. Verse 2. Sumagot ang babae, maaari namang kainin ang anumang bunga sa halamanan. Remember, na binabaluktot ni Satanas palagi ang salita ng Diyos. Nagsimula siya sa pamagitan ng paglalahad ng utos ng Diyos sa eksklusibong paraan na hindi naman sinabi ng Diyos. Sinabi ba ng Diyos na hindi ka pwedeng kumain mula sa alinman sa mga puno ng hardin? Notice na ginawa niya parang mahirap at hindi makatwiran ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng tanong.
Sa katunayan, ipinahayag niya ito sa parang sinasabi niya na hindi naman ito ang sinabi mismo ng Diyos. Now, sa simula, sa umpisa, sinubukan ni Eva na itama si Satanas. Sabi niya, maaari namang kainin, di ba nabasa natin verse 2, maaari namang kainin ang anumang bunga sa halamanan. Ngunit biglang nagsimulang magkamali si Eva sa kanyang sagot. Sa una, maganda, pero biglang nagkamali. Verse 3, tingnan nyo. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Okay? Parang tama. Nagdagdag si Eva dito ng pangungusap na wala sa utos ng Diyos sa Genesis chapter 2. Idinagdag niya ang pahayag na huwag mo itong hipuin. Nabasa niyo po ang Genesis 2, hindi naman sinabi ng Diyos, huwag mong kainin or else mamamatay ka. Okay? Dinagdag niya ang payag na huwag mo itong hipuin o hawakan. So, ginawa niyang stricto, mahigpit ang utos ng Diyos kaysa sa original na sinabi niya. So, dinagdagan niya ang salita ng Diyos at pangalawa, mapapansin natin ang maling motibo ng kanyang pagsunod. Tingnan niyo po sa verse 3. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin ni hipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. So sa madaling sabi, ang dahilan na sinabi ni Eva kay Satanas, sinabi ito ni Eva kay Satanas, kung bakit hindi nila dapat kainin ang puno ay for self-interest. Napansin nyo? Kasi sabi niya, kapag kinain namin ito, mamamatay kami. Diba? Kung bakit ginagawa natin ang mga bagay para sa sarili nating kapakanan. Okay? Tama naman yan, pero hindi yan dapat ang motibo ng pagsunod natin sa Diyos para sa sarili natin. Tingnan natin muli ang utos ng Diyos na sinabi sa Genesis chapter 2, verse 16 and 17. Basahin ko po. Kung mayroon kayong Biblia, maaari niyo pong tingnan. Verse 16, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So, for sure, kamatayan ang mangyayari kapag sinungayin nila ang utos ng Diyos. Tama po ba? Yan po sinabi ng Diyos. So, ito yung magiging bunga ng kasalanan. Ngunit hindi ito dapat ang pangunahing dahilan kung bakit susundin ni Adan at Eva ang utos ng Diyos. Hindi dapat na ang pangunahing dahilan ay dahil susunod ka dahil mamamatay ka kapag sinungayin mo. Hindi dapat yan ang primary purpose ng iyong pagsunod. Kundi dahil ang Diyos mismo nagbigay ng utos. Kaya susundin mo ang utos niya. Let me give you example. Kapag may nagtanong sa inyong mga anak, mga anak nagtanong sa magulang, bakit kailangan namin sumunod sa iyo? Bakit kailangan sumunod sa iyo? Sigurado isasagot niyo. Kasi kapag hindi ka sumunod, papaluin kita. Tama po ba? May parusa ka. So, but then, ang tamang sagot ay simple, sumunod ka dahil magulang mo ako. Okay? Sumunod ka dahil magulang mo ako. May authority ako. Hindi dahil sa takot sa parusa. Naiintindihan niyo po? Kundi dahil ang magulang ay may karapatang mag-utos. Ganito din sa Diyos. Sa puntong ito, mapapansin natin na nagsisimula ng luminis si Eva. Okay? Now, pangalawang bagay na pagtukso ni Satanas ay siniraan ni Satanas ang Diyos. Ginamit din ng asang pagmamalabis para ipakita na ang Diyos ay malupit. Hindi naman sinabi ng Diyos na hindi pwede kainin ni Adan at Eva ang lahat ng puno. Isang puno lang ang pinagbabawal. Tama po ba? Ngunit pinalaki ng ahas ang utos at pinakita niya na pinagbabawal lang ang lahat ng puno. Hindi po ba si Satanas ganyan din? Magtukso sa atin? Palaging exaggerated? Now, tingnan niyo po sa verse 1. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Okay? So, nagsasalita siya mula in a gentle suggestion, but at the same time, nagtatanim ng pagdududa. Hanggang sa lumipat ang ahas sa tahasang payag na nagpapahiwatig na ang Diyos ay sinungaling. Now, tingnan niyo po sa verse 4. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan. Tama po ba? So, ginagawa niya ng sinungaling ang Diyos. Hindi totoo iyan. Hindi kayong mamamatay. So, sinimula ng ahas ng isang gentle na tanong. Ipinakilala niya ang idea na maaaring husgahan. I-challenge ang authority ng salita ng Diyos. And then, he made it worse na nagtatanim siya sa isip ng tao ng doubt and also tinatanim niya ang larawan ng Diyos na mahigpit ang Diyos, killjoy si God. Di po ba? May mga tao nagsabi, killjoy ka naman. So in that way, inihanda si Eva na para
tanggapin ang sabi ng ahas na sinungaling ang Diyos. So, pinahina nito ang pagtutol ni Eva na mapaisip siya na paanong magkakamali ang nagsasabi ng may katiyakan. So, nagtiwala na siya kay serpente. And after that, pinapahiwatig niya na ang Diyos ay hindi talaga mabuti dahil may pinagkakait siyang mabuti sa kanila. Okay? Gusto ng ahas na paniwalaan nila na tinatago ng Diyos ang katotohanan at hinihigpitan sila ng Diyos para sa sariling kapakinabangan at pinipigilan silang maging higit pa. Now, move forward po sa verse 5. Tingnan niyo po. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. So, merong halong katotohanan sinasabi ng ahas. Kaya nga, napaka mapanlinlang at madaling paniwalaan ang kanyang mga salita. And so after na kinain ng lalaki at babae ang pinagbabawal na bunga, tingnan niyo po nangyari sa verse 7. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. But tingnan niyo po, ang sinabi ng Panginoon, jump muna tayo ng sandali sa verse 22. Tingnan niyo po sa verse 22. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon, ang tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. So, sinasabi ng ahas na hindi masama ang kasalanan at hindi mabuti ang Diyos. Okay? Kasi kung masama ang kasalanan, killjoy si God. So, layunin ni Satanas na pagdudahan ang kabutihan ng Diyos. Dahil kapag iniisip natin na hindi siya mabuti, then you will lose your trust sa Panginoon. You will lose your faith sa Diyos. At ang kawalan ng pananampalataya ay ang ugat ng kasalanan. So mula rito, susunod ang pride. Nakita niyo po progression sa lust of the flesh, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, mapapansin po natin dito, at ang kayabangan, pride of life, hanggang sa sinusuway na nila ang Diyos. Now, ang pangatlong taktika ni Satanas ay pinasinungalingan ni Satanas ang paghuhukom ng Diyos. And so, tahasan na sinasalungat ng asang salita ng Diyos tungkol sa judgment. Nagsabihin niya kay Eva, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Walang judgment. Walang consequences. Hindi kayo mamamatay. So, ipinahayag ni Satanas na walang hatol at kaparusahan ang kasalanan. And you can disobey God. Pwede mong suwayin ang utos ng Diyos. And walang consequences. But according sa salita ng Diyos, ito ay kasinungalingan at kabaliktaran ng katotohanan. Sinabi na ni God kay Adan, if you notice sa verse 17, chapter 2, verse 17, wag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. And in Romans chapter 3:23, alam natin ito, karamihan sa atin alam nito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dagdag pa rito, in Romans chapter 1 verse 32, na kahit ang mga taong tumatanggi, ang mga tao na alam nila na may Diyos at may paghuhukom at tinatanggi nila ito, Romans chapter 1 verse 32, sabi po, nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. They know, pero wala silang takot sa Diyos. They know about sa Diyos at sa judgment, pero ayaw pa nilang pagpasakop sa authority ng Diyos. Hanggat hindi sinasara ng tao ang kanilang pandinig sa mga babala ng Diyos at hanggat hindi pinapatay nila ang kanilang konsensya at hanggat hindi nila pinapatigas ang kanilang puso, alam ng bawat isa, alam ng mga taong ito na may paghuhukom pagkatapos ng buhay na ito. So sa muli, tinutukso ni Satanas ang tao sa pamagitan ng pagsasabing walang hatol. Katulad dito naririnig natin yung magpakasaya ka. Epicurean saying na kumain, uminom, pagkat bukas mamamatay ka. Ito yung mga tao na walang purpose ang buhay. Ito yung mga tao na walang relasyon sa Diyos. Ito yung mga tao na walang layunin ng buhay. So, now, another tactic ni Satanas, gumamit siya ng mga salitang may kaunting halong katotohanan. In verse 5, binigay ni Satanas ang sarili niyang paliwanag sa utos ng Diyos kina Eva at Adan. Verse 5, tingnan niyo po. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. So, again, sinasabi ni Satanas na ibinigay ng Diyos ang utos na ito dahil ayaw niyang maabot ninyo ang buong kakayahan na parabang naiinggit ang Diyos at natatakot sa inyo. So, ginawa niyang masama, makasarili, maramot,
ang utos ng Diyos. And agad itong pinaniwalaan ng walang pag-alinlangan. Inisip nila na ang Diyos na nagkaloob sa kanila ng lahat ay may tinatago pang mabuti at may pinagkakait sa kanila. So notice kung paano naglagay si Satanas ng adlang sa pagitan ng kabanalan at kaligayahan. Parang sinasabi niya, kung susundin mo pamantayan ng Diyos, kung susundin mo ang standard ng Diyos, hindi ka magiging masaya. Kung susunod ka sa Diyos, hindi ka magiging happy. Kung susunod ka sa Diyos, hindi ka magiging kontento sa buhay. Pero kung tatanggihan mo ang pamantayan ng Diyos, makikita mo ang kaligayahan at kasiyahan. Di po ba? Ito ang palagi tactic ni Satan. Palagi niyan sinasabi, kung susundin mo ang mga alituntunin ng Diyos, hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Which is, hindi totoo. Ang totoo ay sa pagsunod sa Diyos lamang natin matatagpuan ang tunay at ganap na kaligayahan. Now, second point na nais kong makita ninyo, ang kasalanan ni Adan at Eva. Kanina ang pagtukso, ngayon ang kasalanan ni Adan at Eva in verses 6 to 8. So, pag gumagawa po, pag nagkakasala po tayo, mayroong palaging pangangatwiran. So, tingnan natin ang pangangatwiran ni Eva. So, nagbigay si Moses dito, author dito ay si Moses, malinaw na ang paglalarawan kung paano nahulog si Eva sa kasalanan. Nagsimula ito sa isip at puso. That's where it starts, ang kasalanan, sa isip at sa puso. Notice ang progression ng pagkakasala nila ng tao. Verse 6, tingnan nyo po. Ang punong kahoy, napakaganda sa paningin ng babae. Saan po nagsimula? Sa pagnanasa ng mata. Nakita nyo po, verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. Nagsimula muna sa pagnanasa ng mata. Pagnanasa, bakit napakaganda? So nagsimula sa pagnanais ng mga mata. At alam niyo po, pag nagnanais ka, nanaisin mo yun dahil maganda, hindi mo nanaisin yung kung pangit. So hindi ito pangit, kundi napakaganda, maliwanag sa binasa po natin, tama po ba? So, what does it mean? Hindi ka tinutukso ni Satanas gamit ang pangit, masamang bagay. How does he tempt us? Of course, attractive. Of course, kaaya-aya sa mata. Of course, gugustuhin natin. Kaakit-akit, kaaya-ayang bagay. And this is what it says then sa New Testament, sa 1 John chapter 2, verse 16. Palaging sumusuporta ang bawat isa, lumang tipan sa lumang tipan at New Testament. Sa New Testament, pagnanasa ng mata, 1 John chapter 2, verse 16. At kung mapapansin nyo, ang pangalawang progression ng pagkakasala, balikan nyo po verse 6. At sa palagay niya ay masarap ang bungang ito, pagnanasa ng laman. Okay? Masarap ang bunga nito. So, ang punang ito ay masarap. Maliwanag na nabasa natin masarap. Hindi ito nakakalason o nakakapinsala. Ngunit remember, ganito din ang lahat ng puno sa garden. Hindi lang ang punong ito. May masasarap din na mga bunga ng puno sa Garden of Eden. Bakit ito lang ang kanyang pinukusan na masarap, maganda? Dahil nga po, nahulog na siya sa panlilin lang ni Satanas. Nagtiwala na siya kay Satanas sa salita niya. Ngunit remember na may mga puno rin sa iba pang mga puno sa Garden of Eden na masarap ang bunga. Dahil naniwala siya sa kasinungalingan ng ahas, so ang kanyang mind, sana po nakapokus? Nakapokus na sa punong ito. Hindi na niya nakikita ang iba pang puno. Hindi niya maiwasang titigan at hangarin ang bunga ng punong ito. And so, ito po tumutugma sa tinutukoy ni Juan ng pagnanais ng laman, 1 John chapter 2, verse 16. Ang temptation ay mukhang makatwiran at tila may benepisyo. Kaya talaga, nakakapanlin lang talaga. Now, tingnan niyo po ang pangatlong progression dito ng tukso, kasalanan. Balik po tayo sa verse 6. Naisip niya, nakahanga-hanga na maging marunong o matalino. Karaniwang, mabuti naman ang pagiging marunong, ang karunungan. Ngunit ang karunungan na hiwalay o laban sa salita ng Diyos ay nagpapalakas lamang ng tinutukoy ni Juan bilang kayabangan ng buhay or pride of life. So at this point, nangangatwiran na si Eva. Nagbibigay siya ng mga dahilan para bigyang katwiran ng kasalanan niya, ang desisyong ginawa niya. Hindi po ba ganyan tayo? Pag may kasalanan tayo, mayroon mga pangangatwiran na tayo. Ito, pansinin niyo.
dito. May pangangatwiran na si Eva, makakatulong ito sa aking kalusugan, kaya ayaw itong tingnan, gagawin akong matalino. Paano ito magiging mali kung mukhang tama naman? And in verse 6, anong ginawa niya? Kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. But hindi siya nag-iisa sa pagbagsak sa kasalanan. Alam niyo po ang kasalanan, hindi lang ito para tinitira ang isang tao, kundi ito po ay tumitira na sa lahat ng tao na nag-iimpluwensya. Alam natin na karaniwan ng mga kasalanan ay nakakainganyo, nakaka-impluwensya sa iba para makasama sila bumagsak sa kasalanan. Sa dulo ng Genesis chapter 3 verse 6, makikita na natin na kasama niya ang kanyang asawa. And so makikita natin si Adan ay nahulog rin sa pagkakasala. So hindi lang ang babae ang nagkasala, dahil sinabi dito sa verse 6, binigyan niya ang kanyang asawa, si Adan. Tinapon ba ito ni Adan? Kumain, sabi dito, kumain din ito. Maring dumating si Adan matapos ng palilinlang ng ahas at ito yung malis na. O marahil sadyang nagkasala talaga si Adan, kusang loob, ginusto niya. So, itinuturo ng kasulatan na ang mabigat na kasalanan ay kay Adan, hindi po kay Eva. Sinabi ni Pablo sa Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao. Hindi sinabi sa scriptures si Eva, kundi kay Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Romans chapter 5 verse 19 po, sapagkat kung naging makasalanan ng marami dahil sa pagsuway ng isang tao, si Adan, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao, si Jesus Christ. Okay? And so dumating ang judgment ng kamatayan through kay Adan, gaya ng sinulat ni Pablo 1 Corinthians chapter 15 verse 22. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. So bakit si Adan ang may bigat na accountability sa pagkakasala? Dahil siya po ang head ng sangkatauhan. Binigay sa kanya ang leadership. Siya ang unang nilikha at siya rin ang tumanggap ng utos mula sa Diyos. Siya ang dapat nanguna at gabayan ng kanyang asawa upang sumunod sa Panginoon. And so bumigay rin siya sa kasalanan at dahil sa bumigay siya sa kasalanan ay sinabi ng Diyos sa kanya, verse 17, chapter 3, verse 17. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Noon po ang work, hindi naman sumpa. Kasi ipinagkatiwala naman ni God ang Garden of Eden, di po ba? Pero dahil sa kasalanan, ito ay naging mabigat na. Ito ay naging sumpa. Salip na tulungan ng kanyang asawa na sumunod sa Diyos, sumunod si Adan kay Eva. Hindi po ganon dapat ang order. Nilikha una ang lalaki, binigyan ng authority, leadership. At ang babae kinuha sa tadyang, hindi sa ulo para siya ay maging mataas sa lalaki, hindi sa paa para maging mababa sa lalaki. Kinuha sa tadyang malapit sa puso para ingatan at mahalin. Amen po ba? So, sa halip na tulungan ng kanyang asawa na sumunod sa Diyos, sumunod siya kay Eva. Isinuko niya pagiging ulo niya, ang headship niya, ang kanyang leadership. At hindi siya nag-lead ng tama, hindi niya sinaway ang kanyang asawa. Bumigay siya sa kasalanan. So, ang buong kaayusan ng nilikha ng Diyos na baliktad. Babae, lalaki sumusunod na sa babae when it comes sa, sinunod ni Eva ang ahas. Nakita niyo, sinunod ni Eva ang ahas. Sinunod ni Adan si Eva. At walang sumunod sa Diyos. Nakita niyo po? Sinunod ni Eva ang ahas. Sinunod ni Adan si Eva. Ano po ang pangatlo? At walang sumunod sa Diyos. So ano ang naging bunga ng kasalanan? Verse 7, tingnan niyo po. Verse 7. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila ihubad. Kaya kumuha sila ng daon ng igos. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Sa una, tila mabuti naging resulta. Hindi sila agad namatay sa physical, di po ba? Nabuksan ang kanilang mga mata gaya ng sinabi ng ahas, sakto si Satan. Kaya maaaring isipin nila na mali ang Diyos.
But in fact, dito mismo nagsimula ang kamatayan. Namatay sila through sa spiritual, ang ugnayan nila sa Diyos. Nahiwalay na ang kanilang ugnayan sa Diyos. Di po ba later on pinalis sila sa Garden of Eden. So, and also, nagsimula ang physical na kamatayan sa kanila mismo sa araw nito. But because of the mercy of God, hindi sila agad namatay sa puntong ito. Minsan, iniisip natin na mahabang pagtitimpi ng Diyos sa atin ay pagtanggi sa katiyakan ng kanyang hatol. Naintindihan po natin? Ang Diyos ay pasensyoso po. Mahabang pasensya ng Diyos kasi gusto niya tayong lumapit sa Kanya, magkaroon ng relasyon, magbalik loob sa Kanya. Pero hindi ibig sabihin ng kanyang mahabang pagtitimpi ay pagtanggi ng kanyang hatol dahil may katapusan rin ng lahat. Okay? Ngunit kapag nagsalita ang Diyos, natiyak na gagawin ng sinabi niya. Hindi pa ibinibigay ng Diyos ang parusa sa kanilang kasalanan, ngunit agad na nilang nasa ng mga epekto nito. Nakakaramdam na sila ng pagkakasala, naintindihan nila, mali ito, nagkasala tayo. At ang pagkahiya, nagdulot ng pagkasira ng kanilang relasyon sa isa't isa, naawd na sila, di ba, sa kada usa? Naibaruan nila, nga hubad sila, naawd na, nakasayip sila. Ang kanilang pagiging hubad na dati walang kahihiyan, ay nagdulot na ngayon ng hiya dahil sa kasalanan. Ang dating dalisay na pagiging inosente ay tuluyan nang nawala. Remember, silang dalawa lamang tao dito sa Garden of Eden. Tapos nahihiya sila sa isa't isa. Bakit? Dahil sa kasalanan. Ngunit nahiya silang humarap sa isa't isa na walang damit. Hindi na nila kayang harapin ang isa't isa tulad ng dati. Natatakot na din silang humarap sa Diyos. Nang dumating ang Diyos, anong ginawa nila? Sila ay nagtago dahil sa takot. Ang kasalanan ay palaging nagdadala ng trahedya sa buhay ng tao. Kaya sinungalingan ang pangako ni Satanas. Ang karunungan ay nasa pagsunod, hindi sa pagsuway. Maaring maantala po ang hatol ng Diyos, ngunit tiyak na mangyayari ito. Ang kasalanan ay may panandali ang sarap, ngunit may pangmatagalang sakit. Ulitin ko po. Ang kasalanan ay may panandali ang sarap, ngunit may pangmatagalang sakit. Remember, na ang kasalanan ay paghihimagsik laban sa Diyos. Ito ay nagdadala ng kahiyan at sumisira sa relasyon ng tao sa Diyos at sa kapwa. So sa talatang ito, makikita natin kung bakit ang pagbabalik ng pakikipagrelasyon sa Diyos ay may malaking kapalit. At alam niyo po kung anong naging kapalit para maibalik tayo sa Diyos? Ang dugo ng bugtong na anak. Ang dugo ni Jesucristo na tumigis doon sa cross ng Kalbaryo. Ang dulot ng kamatayan ng kasalanan na hindi kayang alisin ng tao sa sariling pagsisikap. Gumawa sila ng egos, tinahitahin nila para takpan ang kanilang sarili, matakman ng kanilang kasalanan. Pero hindi kayang alisin ng tao sa pamagitan ng sarili niyang pagsusumikap ang kasalanan. Tanging isang ganap at walang bahid na sakripisyo lamang ang makakapagbayad ng sala. At ang sakripisyong ito ay si Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Hebreo 9:22, basahin ko po para sa inyo. Hebreo 9:22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nalilinis sa pamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Naiintindihan po natin kung kaninong dugo ito, hindi po ba? Ang dugo ni Jesucristo. Ang kaligtasan at ang muling pagkakaroon ng pakipagrelasyon sa Diyos ay bukas sa lahat. Para sa mga nagnanais na makipagrelasyon sa Diyos. And so as we close, tingnan po natin sa verses 8 and 9. Verses 8 and 9, basahin ko po. Nang dapit hapon na, narinig nila ang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? So dumating si God sa Garden of Eden, tinawag niya si Adan, and sa palagay niyo po ba, hindi alam ng Diyos ang kanilang ginawa? Alam ni God na sinuwain nila siya at nagkasala sila. Ngunit sa kanyang mercy at biyaya, pinuntahan pa rin sila ng Diyos. Dati pag may taong nagkakasala, hindi na natin pinupuntahan. Hindi nga natin kinakausap yata. Kakausapin pa natin. Ngunit sa awa at biyaya ng Diyos, pinuntahan pa rin sila ng Diyos sa Garden of Eden. Alam natin na pumunta ang Diyos sa atin din. Na natatandaan nyo, pumunta din sa atin ng Diyos kahit na nagkasala tayo. Nagbigay ng tunay na katakip sa kasalanan at kahiyan natin na dito sa pamagitan ng sakripisyo ng
ng bugtong na anak na si Jesus Cristo doon sa cross para ang sinumang sumampalataya ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Upang magkaroon ka ng kasiguraduhan, kung sakaling mamatay ka, ay pagsisimba ko la, tinatalang kita makadto. Pero ang pakiana, maaram ka ba kung mapakain ka pagkati mo siling kinabuhi? Uy, pastor, waray nakaaram, ginuula. As itong permeto na ibatian. Di mo aram, kung di rin mo aram ang pulong sa Ginoo. Simple na lang na John 3:16, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ba assurance, kasiguraduhan o ano lang, option? Yan po ay kasiguraduhan sa mga tumanggap, sa mga sumampalataya, sa mga may relasyon sa Panginoon. Ang kaloob ng Diyos ay kaligtasan sa pamagitan lamang ni Yesu Cristo. Pero pastor, may purgatorio, di ba? And so, last na mananalangin, sa mananalangin sa kaluluwa, saan siya? Sino mananalangin sa Kanya? Kung may purgatorio. And even if you look back to the Bible, walang purgatorio. Yan ay ginawa ng tao para okay lang kahit mamuhay sa kasalanan ng tao. Mayroon pang pag-asa sa ikalawang buhay. Ngunit, sinasabi ng salita ng Diyos, that is your final destiny. Pagkatapos ng buhay nito, that is final na. Kung saan ka paroroon. Dalawang lugar lang. Sa presensya ng Diyos o sa presensya ni Satanas. Kung nagtiwala kay Satanas, then siya ang kaibigan mo, siya ay makakasama mo. Ngunit kung nagtiwala ka sa Panginoon, siya ang kaibigan mo, siya ang tatay mo, then siya ang makakasama mo sa walang hanggan. John 3:16, pamilyar po sa atin palagi ito. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, assurance, kasiguraduhan. Ang talatang ito ay malinaw na nagpapayag ng pag-asa, katiyakan sa pamagitan lamang kay Jesus, hindi sa pamagitan natin. Pero pastor, mabuti akong tao, nagsisimba ko, ginawa ko. Lahat po ay nagkasala, lahat po ay makasalanan, kaya nangangailangan tayo ng tagapagligtas. At ang ating pag-asa lamang ay hindi sa ating sariling ginagawa, kundi sa ginawa ni Jesus doon sa cross. Kung ilalagay mo ang iyong pananampalataya, ang iyong pagtitiwala sa Kanya at hindi sa sarili mo. Maraming mga tao bilib na bilib sa kanilang sarili. Ang pupunta sa langit dahil bilib na bilib sa sarili. Pero sabi ng salita ng Diyos, ilagay mo ang pagtitiwala mo sa ginawa ni Jesus doon sa cross. Okay? Sa pamagitan lamang ng sakripisyo niya, mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan at matatanggal ang ating kahiyan. Malawak ang pag-ibig ng Diyos sa ganang kanyang biyaya. And so, kung sasampalataya ka kay Jesus at sa kanyang ginawa doon, na this is the only way. Ang ginawa ni Jesus, this is the only way para sa aking kapatawaran, sa aking kasalanan. This is the only way para sa aking kaligtasan. Then, it will open a door para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos na nagdudulot ng kapayapaan, kapatawaran, at buhay na walang hanggan. So, it is only through the sacrifice ni Yesu Cristo sa cross, ang paraan upang mapatawad po ang ating mga kasalanan at makamit ang kapatawaran. Ang buhay na walang hanggan ay binibigay po sa lahat na nagtitiwala at naniniwala kay Jesus. And so, gaano man kahirap ang buhay, gaano man kasama ang iyong ginawa, gaano man kasama ang iyong nakaraan, tandaan niyo po, palagi may pagkakataon na magkaroon ng relasyon sa Diyos. And it is through faith in Jesus Christ, through faith sa Kanya at sa Kanyang ginawa doon sa cross, na tanging paraan lamang ng iyong kapatawaran at iyong kaligtasan. Amen? And so, I pray for those na walang relasyon pa sa Diyos, humingi po kayo ng kapatawaran sa Diyos, isuko niyo po ang iyong buhay sa Diyos. And it doesn't mean na perfecto na kayo pag kayo ay maging Kristiyano na. But one thing for sure, maaaring may pagkakamali, but one thing for sure, hindi man perfecto, pero mayroong pagbabago. Kung si Yesu Cristo ang magiging Panginoon ng buhay mo. When you say, Panginoon, Lord, your will be done. Kalooban mo masunod sa buhay ko at hindi ang aking sarili. Amen? So, let's take a moment po ng panandaliang pagninilay-nilay. And if you want to pray ng tahimik po sa Panginoon. If you want to ask forgiveness, and if you did not accept Jesus as your Lord and Savior, if you did not surrender your life, then this is the opportunity for you na tanggapin siya po, ang kanyang offer na kapatawaran at kaligtasan. So,
you may take time to talk to God ngayon po sa umagang ito. The Bible says, kung naririnig mo ang ganyang salita, huwag mong patigasin ang iyong puso. Ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na taon, kundi ngayon ang pagkakataon mo. Pagkat walang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit, kung meron kang Panginoon, meron kang kasiguraduhan sa Kanya, sa Kanyang mga pangako. And if you always fall sa temptasyon ni Satanas, tutulungan ka ng Diyos. Humingi ka ng tulong. Sabihin mo sa Kanya, tulungan mo ako, Panginoon, na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo ako sa palaging pagkahulog sa kasalanan, sa palilinlang ni Satanas. Talk to your Father in heaven na walang pag-aalinlangan. Paghari ka sa buhay ng bawat isa. Ama naming Diyos, salamat po sa araw na ito, sa salita na iyong ibinahagi sa amin. Salamat po sa paalala patungkol sa trahedya ng kasalanan sa sangkatauhan na nais palaging mangyari ni Satanas sa buhay ng tao. Dumadating siya upang pumatay, magwasak ang buhay ng tao. Lord, tulungan mo po kami na maunawaan ang lalim ng aming pangangailangan para sa iyong awa at kapatawaran. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Lord, ibangon mo po ang sinumang naririto na nahulog mula sa tukso, nalihis sa maling landas. Tulungan mo po na sumunod sa iyo. Tulungan mo po na magpasakop sa iyo, Panginoon. And for those, Lord, na walang relasyon pa sa iyo, I pray na naway tanggapin ka nila bilang kanilang Panginoon, tagapagligtas sa kanilang buhay. Panalangin ko na ibigay nila ang kanilang pananampalataya, pagtitiwala sa iyo at sa iyong ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Na tanging paraan lamang ng kapatawaran ng mga kasalanan at tanging paraan lamang ng kaligtasan. Lord, strengthen us sa aming paninindigan at pagtitiwala sa iyong mga salita. And help us na sundin ka namin sa aming buhay. Sundin ang iyong kalooban sa buhay namin. Gaya po ng ginawa mo. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong habag. Salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen.